Amen. Hallelujah. Purihin ko ang ating Diyos. Alam ba't ko na tangay tatalakad? Talaga yung Lord, yung favor na niya. Kasi talaga po dapat December was po magtitignan. So, Lord talaga ina-allows niya na maka-attend ka. Kasi ako pa wala testimony nga kaya kayo po eh. Tinigalaga ng kabutihan ng Lord. Sa kabila ng pinagdadaanan ng aming pamilya, distraction. Pero, hindi ako matitinag. Kasi para karelay niya eh. Yung Diablo po kasi, nagawa yung paraan ng bata, malapay-pay ko, sumuko ko. Pero maragol na akong takiti na lang yun. Ala nang masuko ko na. Kaya naniniwala po ako, ang Diyos po, ang laging magbibigay ng kasaganaan, kalakasan, nagana-gana. Huwag lamang po tayong pumigil sa paglilingkod sa atin. Amen. Sabi nga sa pag-aaral natin, God wants to bless us. Amen. Ang Diyos, lagi niya po tayo gustong pagpalain. Amen. Ayaw ng ating Panginoon na may, ayaw ni Lord na may karamdaman ka. Ayaw ni Lord na nag-struggle ka sa financial. Ayaw ng ating Panginoon na andyan ka lagi sa pagsubok, na parang hindi ka maalis-alis. Amen. Ang Diyos po'y mabuti. Amen. Mabuti po ba ang ating Diyos? Amen. Kung hindi mabuti ang ating Panginoon, ano po yung ginagawa natin dyan? Amen? Ang ating Panginoon po, gusto niya po tayong pagpalain. Gusto ng ating Panginoon, lahat ng ating dinadalangin sa Kanya, matanggap po natin. Paano nga po ba natin matatanggap ang mga hinihiling po natin? Katulad nga po ng Matthew 7, chapter 7, verse 7 to 8. Bagamat ito'y lagi na po natin napapakinggan, bakit hanggang ngayon, hindi po natin natanggap? Amen? Sabi nga po sa Matthew, chapter 7, verse 7 to 8, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo. At makikita ninyo, umatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Amen. Purihin po ang salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Tunay nga, masasabi mo sa ating sarili, Lord, palambat mo naman yan siya eh. Utang humingi ala ko. Lord, palita na ka ng pantunan kasi sabi mo sa verse na to, hanapin nyo sa akin ang inyong hinahanap. Lagi ko naman pantunan, bakit hanggang ngayon ala pa? Lord, sabi mo nung katok ko kaya ka buklatan ni Pastor. Lord, sabi mo pag ako'y humingi, makakatanggap ako. Bakit po hanggang ngayon, hindi natin natatanggap? Bakit hanggang ngayon ang verse na to, kahit yung dieta mo. Bakit? Bakit sa tuwing humingi tayo kay Lord, wala pa hanggang ngayon? Amen? Sabi nga po, bakit? Kasi until now, you can trust God. Hanggang ngayon, hindi pa rin po natin mapagkatiwalaan ng ating Panginoon. Kaya pag tayo humingi sa Diyos, alang response, alang nangyayari. Kasi hanggang ngayon, hindi ka patunay na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya nga po, sabi po sa Santiago 1:6, chapter 1, verse 6 to 8, ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon. Dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Amen? Tunay nga. Kaya po pala alata mga matatanggap. Kaya po pala hindi tayo dinidinig ni Lord. Kasi yung pagtitiwala natin sa Kanya, hindi pa rin po lubos-lubos sa ating Panginoon. Amen? Katulad bakit? Dahil po, hindi natin natatanggap dahil sa mga hadlang. Kasi katulad nga po tang menutang ka pera. Menutang ka mong pera na yan, ay bisa na ka na ng marutang. Di ba parang nakakaya? Ganun din po tayo sa ating Panginoon. Pag tayo nagkakasala lagi sa ating Panginoon, napakahirap manalangin, napakahirap humingi. Amen. Tandaan po natin, ang Lord, God wants to bless us. Amen. Patuloy lamang po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Higit na higit, ang sikreto po, awit 37:4. Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong
puso. Amen. Yun po kasi verse na ito na 37:4, eya po meko keng isip ko, kasi ulit-ulitan na pong mga kuyan, since college po, magpakaligaya ka pa. Kaya nga pong ginawa. Amen? Sa katulad po natin, kinakailangan, itang pa po inanasaan, itang material na bagay. Kasi darating po pala yung time ni Lord. Tunay nga, kinakailangan, tayo ni Lord kasi gusto niya lumakas muna yung spiritual na buhay natin. Hindi naman kaagad-agad pagpapalain po pala tayo ng ating Panginoon. Hindi po agad-agad ibibigay niya yung mga panalangin natin. Amen? Kasi pag binigay na ng ating Panginoon yung panalangin natin, meron pong possibility na lumayo tayo sa ating Panginoon. May posibilidad na magiging secondary na lang ang ating Panginoon. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, magtiwala po tayo. Lagi po tayo magpakaligaya muna sa Panginoon. Especially mga kabataan, magpatuloy kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag po natin hayaan na mawalan tayo ng time kay Lord. Kasi kayo, may pangarap din kayo. Amen? Lalo na sa inyong magulang. Katulad ko, buhay na patot ko, alam niyo naman yung pag-uugali ko. Bago ko marating yung mga bagay na to, binago muna ako ni Lord. Amen? Kasi kahit na tumutugtog po ako, ito'y nawawalang kabuluhan. Kasi matsura ka ugali, hindi ka pa binabago, katulad ng mga kabataan. Lagi natin ipanalangin yung mga kahinaan natin sa ating Panginoon. Lagi natin ipanalangin na alisin, lalo na sa matagal ng mananampalataya, ngunit hanggang ngayon gumigewang pa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lahat po tayo may kahilingan sa ating Panginoon. Amen. Tandaan po natin, matuto tayong magtiwala sa ating Panginoon. Habang nagtitiwala tayo, mag-stay with God. Patuloy tayong manatili sa ating Panginoon. Yes, maraming distraction ang gagawin ng Diablo. Amen. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo at kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon, dahil alam ninyo na hindi masasayang ang paghihirap ninyo para sa akin. Amen. Ang paglilingkod natin sa ating Panginoon, alang sayang. Amen. Mapuno man yan. Amen. Alang sayang. Kasi nakikita ni Lord, lalo na kung tutuhan nakikinig. Kung totoo po natin gustong mabago yung buhay natin. Amen. Hindi nakakalimutan ni Lord yung gawang mabuti natin. Katulad ko po, nakita nyo naman, tumutugtog ako, parang, Lord, asan na? Lord, hanggang dito na lang po ba ako? O, kaya ko kasi, i-claim ko, sige, hindi ang tamang po kasi kiniyato niya. Kaya ko po kasi, ako po, lagi ko sasabihin, Lord, okay na ako magtugtog, kaya ka, okay na ako hanggang kaya kamatayan ko, maglingkod ko po kaya ka. Pero hindi po pala yun yung will ni Lord. Meron pa po siyang gustong patunayan sa akin. Amen. Sabi nga, yung plan ni Lord is better than ours. Amen. Yung plano po natin na minsan, tulad ko po, nag-apply din po ako ng trabaho this year. May kadwa ako po yata ang casino. Uling mataba ako po, matsura ko, hindi ako tatanggapan. So, hindi po pala yun yung plano ni Lord. Kasi pag may tanggap po kayang casino, na ako po talaga mag-apply PNP. May kadwa ako po apply, alang may tips. And then June, yan po talaga lubos isipan na makapag-apply ko this year. Hindi ko na po inisip yan kasi 29 na ako, mahina yung loob ko. Hindi ko na po inisip. Hanggang nung nag-birthday ako, parang laging sinasabi ni Lord. Kasi as a Christian, para tayo merong small voice na pinagkakalubang Lord di ba? Hindi lang maintindihan ng tao. Pero sabi na, sige na, mag-apply ka, subukan mo. And then, yun po, nasubukan ko yung gawa ni Lord. Amen. Sabi nga, God wants to bless us. Tunay nga ngayon po, yung kabutihan ni Lord is natatanggap ko. Amen. Katulad simula, gusto ko lang pong testimony. Simula po nung unang apply ko, sinabihan na po ako ng sir ko. Kumuha pa lang po ako ng papel, ng diploma, TOR, mapufrustrate ka lang. Grabe, di ba? Hinahan niya si Lord. Sabi niya, mabibigo ka lang.
Amen? Sabi niya kasi 200 yung quota, tapos 20 lang yung babae kukunin. Siyempre, isip na, ano ko kaya mag-apply kasi sa kabilang batch, 45 naman po yung babae kailangan nila. So, sabi ni Rad, dun sa sir ko, patry lang po namin sir, sabi na ko. Alam niyo po yung gawa ni Lord. Meron po akong tao na dapat puntahan. Pero hindi inalaw ni Lord yun. Kasi gusto ni Lord, siya lang yung gumawa ng paraan. Alang aliwang tao ang harapan, yaho inggawang paralan. Ang dami po ni Men, kasi sa buhay, kening yatuwa namin, mumunay nga akong binu, kadwala rin bakit. Kadwala rin tao sumawag. Mumunay nga akong binu, ala akong pupingi sa binag, wala po akong kinausap na ibang tao. And then hanggang sa initial requirements, sa BMI, nakakala ko, ayaw ko pumasok dahil sa height ko. Tapos sa agility na kinukwento ko at testimony ko sa inyo kung paano po yung 3-kilometer run ko. Kasi sinamahan ako ni Lord. Sige na anak, lagi na po sasabihin sa kabila ng init, sa pagtakbo. Sige na anak, ditak na ako. Alam niyo po, sa matagal na panahon din na nagja-jogging, ganun po ako ay itang 20 minutes. Pero dahil sa kabutihan ni Lord, nung nag 3-kilometer run po ako, nakuha ko po siya ng 20 minutes. So, ganyan po kabuti ang ating Panginoon hanggang sa mag-ranking. Amen? Kasi kung iisipin po natin, napaka-imposible bilang tao na marating ko yung ganito, lalo na po nung nag-ranking, yung jiwa. Alam niyo po ngayon kasi sa mag-apply ng pulis, jiwa. Itang average mo, 83 ay ako. Tapos siguro ako pa yung pinakamababa sa eligibility. Sa na-perform niya pa. Tapos sabi ko, ako talaga mag-asa. And then, nung gabi, nag-post po yung RRSU na qualified ako na mag-take po ng neuro. Kinabahan ako, umiiyak ako kasi hindi ko na po in-expect. Anong isasagot ko dito, Ral? Hindi nga ako marunong mag-drawing ng tao eh. Umiiyak na lang ako, umiiyak. Kasi sa lahat ng lakad ko, Lord, kung para sa akin ito, sabi ko, hindi mo ko pahihirapan, gagawin mong smooth ang lahat. Hanggang tapon maging smooth nga gana alam ko po sa bilang tao po kasi, kung titignan po, akong pumipasan kay neuro, turot-turot na ako po, kaya hanggang nakapasa na naman, hanggang sa medical, hanggang sa final interview, alam niyo po ang ginawa ko. Last week, final deliberation po kami. Ayaw nila akong tigilan. Puro na lang tanong ng tanong. And then yung last na question sa akin, big pa, sinabi ko na po, as an associate pastora, sinabi ko na po talaga, pastora ko. Kailangan din ng PNP yung salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung pagkasabi kong yun, tinigilan na po ako. Amen? Gusto lang po ni Lord na ipahayag siya. Gusto lang po ni Lord na siya lang ang mauna. Amen? Tunay nga na napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, na po gagawang biro, ipamaglingkod tamo kaya nga po Ginoo. Amen? Sa buhay ko po, ang laking testimony po. Amen? Alam niyo yung pakiramdam, nung binigyan kami ng uniform, kasi binigyan na po kami ng uniform, yung pixelized na green. Tapos, nangilapit ko. Kasi, hindi ko na po in-expect sa buhay ko. Mararanasan ko po. Though hindi pa ako nag-training kasi balo ko naman sasamahan niyo po ako sa panalangin na bibigyan ako ng kalakasan ng ating Panginoon. Amen. Never ko pong in-expect ako. Gusto ko pagpasikat Gusto ko pong pakita kung gaano ako kaganda. Na naka-uniform po, naka-pixelize. Alam niyo po, ayan po, kasi gusto ko yung ipahayag yung kabutihan ni Lord. Simula sa pagbabago niya sa buhay ko, meron pa po palang ibibigay na nakapanalangin ko na unti-unti na po pinutupad ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa pagtupad sa aking panalangin, may mga Kristiyano po, tuloy-tuloy kami magbabae. And then, yung isa anak po ng pastor. Tapos yung isa, manuyang niya pong pastor. Kaya
napakapalad ko po kasi sabi nga diba sa verse na Isaiah 60 verse 22, when the time is right, may the Lord will make it happen. Amen. Tunay nga na napakabuti po ng ating Panginoon. Sa edad ko na 29, yung mga kasabayan ko 23, 22. Pero ang Lord, talaga, ito ang pususuko na minsan napakalabo. Na minsan nakala natin, ala nang malyari kaya biyatang na kahit naglilingkod tayo sa ating Panginoon, parang napakalabo. Pero kung tunay tayo, una magtitiwala sa ating Panginoon, mananatili sa ating Panginoon, yung mga plano niya sa ating buhay, gagawin at gagawin niya po. Kasi yung paglilingkod natin sa Lord, hindi po mawawalan ng kabuluhan niya. Amen. Amen. Kaya patuloy po akong humihingi sa inyo ng panalangin. Maybe next week po, kasi bukas po, maaga kami, mga 5 daw po, iti-turn over kami sa R1. Ewan ko po, sabi nila, hindi na daw po kami umuwi. So, patuloy niyo po akong panalangin. Bigyan ako ng kalakasan ng katawan ni Lord. Bali yung bag ko, karapul na. Karapul yun. Yung balo mabay, yung pa po kaya, yata ako ito. Ibot kaya po yung gulot ko, abang magdako. Pag miras kami po training center. So, naniniwala po ako, dinala na po ako ng Lord dito. Siya na rin po ang sasama sa bawat hirap at pasakit sa lupang katawan. Amen. Kaya, mga kapatid, ala kong aliwang lakwan kaya kayo, nung mali magpakaligaya tapat hinga po dito. Amen. Datayin do, ingega ng gawa tamo kang Lord, ay napukalingwan niya. Andalan tayo po, when the time is right, may the Lord will make it happen. Kaya sa Diyos lang pong lahat ng kapatid. Pwede po nga po